Isa na namang katanungan ang sasagutin natin ngayong araw na to. Yo, what's up mga salon owners? Kumusta kayo dyan? Good morning. So, may nagtanong, no? Nag-comment sa post natin o sa grupo din natin, no? Tungkol sa paano nga ba daw i-handle yung inventory ng mga gamot sa bindisina. So, sa mga bagwang salon owners dyan, ito yung technique ko dyan, no? Unang-una, nandun pa rin kami sa walang katapusang manual. Manual. Manual mo bibilangin. Paano niyan gagawin? Ngayong buwan na to, halimbawa, September na, September ka mag-start, bilangin mo lahat ng inventory mo. Stocks, bilangin mo lahat. Yung kulay, 20 peraso. Yung pang-riban, 10 peraso. Yung pang-manicure, yung pang-pedicure. Basta lahat. Lahat ng stocks mo, bilangin mo lahat yan. At isulat mo yan sa notebook, libro, o di pala libro. Notebook o papel, o basta bond paper o kung ano-ano pa. Ngayon, isulat nyo doon, ganito, sa pinaka kaliwang bahagi, mga produkto o gamot. Pangkulay, anong brand ba yan? L'Oreal, Organic, Wella, dito yan sa pinakakaliwa. Sa susunod na pahina, sa susunod na pangalawang distansya, pagitan, ililista mo doon, beginning. Ibig sabihin, yan yung simula, umpisa, beginning. Beginning. Ang gagawin mong beginning, yan yung nalista mo ngayong buwan na to. Halimbawa, September 1, yung pangkulay mo na ribbon o wela is meron kang beginning na 20 piraso. 20 piraso. Yan, lista mo yan. Ngayon, mahaba yung notebook. Sa susunod na naman na gitna dyan, is ilalagay mo na naman sold. Kung yan ay nabenta, o use kung yan ay ginamit sa salon. O, maglagay ka rin dyan. Halimbawa, sold. Kasi merong over-the-counter product, di ba? Halimbawa, meron kang over-the-counter na produktong yung tinitake home, yung tinitake home ng customer. Ayan. Lalagay mo rin doon sa beginning. Magkano yon? 10. O ilang bilang yon? 10. Tapos, nabenta ng 3 ngayong araw na to. Lista mo na agad. 3 yung nabenta. Daily mo yang ililista. Halimbawa, meron kang isang notebook na weekly yung weekly mo na lang, i-weekly mo. Weekly na inventory. Pero, ang gagawin mo dyan, para hindi ka maligaw, hindi ka maguluhan, hindi mo makakalimutan, ilalagay mo siya daily. Or bawat kumuha ka ng gamot. Kumuha ka ng pangkulay ngayon, isa. O ibawas mo agad. Ilagay mo sa sold or sa use. O isa. Tapos, kinabukasan, kumuha ka na ng 2. Dagdag ka ulit 2. Tapos, sa susunod na araw, kumuha ka na naman ng isa. O bawas na naman ng isa. Ngayon, meron ka ng beginning, meron ka ng middle o yung use o yung sold o yung nagamit. Pagkatapos ng September, halimbawa, September 30 o 31. So, nag-start ka beginning ng September 1, pagkatapos ng September 31, bibilangin mo ulit lahat yon. Lahat-lahat. Parang general inventory. Lahat-lahat yan. Monthly yan bibilangin. O. Tapos, isulat mo doon kung ilan yung natira. Halimbawa, ang natira na lang, actual mo itong bibilangin na actual. Halimbawa, ang natira na lang sa pangkulay, 2 na lang. Sa pangriban, 1 na lang. At sa mga other pa na mga product, wala na. O, so, meron ka ng beginning, meron ka ng middle o yun yung mga use o ginamit. At sa panghuli, sa pangkanan, sa pangdulo na sa notebook, yun yung ending. Ending. Ngayon, meron ka ng beginning, middle at ending. Next month naman, September, October na naman, October 1, isusulat mo naman yon yung ending, yung panghuli mong bilang, yung actual mong binilang, doon na naman sa October 1, yan yung gagamitin mong beginning. O yan lang, paulit-ulit lang yan. Beginning, use, sold, ending. Tapos, yung buong inventory, beginning na naman, use, sold, ending. O, yan yung mga ginagawa namin sa inventory at manual ko talaga yung pinagagawa. Hindi yan sa computer, hindi pa kami nandun. Ha? Manual talaga.
wala talagang tatalo sa actual mo yung bibilangin kaysa tatantsahin-tantsahin mo na lang. Actual magbilang para hindi tayo maluloko. Yan lang mga salon owners at naniniwala ako na responsibilidad mo bilang salon owner ngayon na kailangan mong mapalaki ang iyong salon. Kailangan mong mapalaki ang iyong negosyo. Kailangan mong makakuha ng mga mabubuting tao. Mabubuting hairstylist, mabubuting nail technician, cashier, manager, at kung ano-ano pa, salon assistant. Yan. Kailangan nating makakuha ng ganyan. Bakit? Hindi ka lalaki kung mag-isa ka lang. Uulitin ko, hindi ka lalaki kung mag-isa ka lang. So, kailangan nating mapalaki. Nandiyan ka na, nakaposisyon ka na. Pag-asa ka ng Pilipinas na makatulong pa sa maraming empleyado. Kulang-kulang yung trabaho sa Pilipinas. Kaya magtulungan tayo, mga salon owners. Kung gusto nyo palang matuto, bago ang salon owner ka, gusto mong matuto sa pagpapatakbo ng salon na negosyo, pag-handle ng tauhan, mga problema, pasok ka sa ating grupo, Salon Business Owners PH, at tulungan tayo. At kung ikaw naman ay meron ng napakalalim na karanasan, no? Marami ka ng kaalaman. Gusto mong magbahagi na yung idea, tips, technique, idea, pasok ka rin sa ating grupo. Welcome na welcome po tayo doon. Huwag lang tayong magbentahan ha. Tulungan, huwag budulan, tulungan, huwag siraan. Bye-bye mga salon owners. Trabaho-trabaho pa tayo dahil ang pagnenegosyo ng salon, masakit sa ulo.